Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng kanyang maliit na karinderya ang unang nagbigay ng babala. Hindi pa niya ito nakikita, pero ang marahan at halos aroganteng ugong ng makina ay sapat na para manlamig ang mga kamay ni Celestine. Para itong isang pamilyar na multo mula sa nakaraan, isang tunog na hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang simpleng barangay sa Pampanga. Isang tunog na pilit na niyang ibinaon sa limot sa loob ng 5 taon. Huwag dito. Huwag ngayon. Pakiusap, halos isigaw ng kanyang isip. Ilang segundo lang ang nakalipas, ang mundo niya ay payapa pa. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong saing na kanin at ng niluluto niyang adobo. Ang mga tawa ng kanyang mga suki ay musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang pinakamagandang tanawin sa lahat ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Georgia, na seryosong-seryosong nagkukulay sa isang lumang mesa sa sulok. Bawat guhit ng krayola nito sa papel ay tila nagpipinta ng kulay at pag-asa sa buhay ni Cel. Mommy, look po, masayang sabi ni Georgia, itinaas ang kanyang obra. Isang bahaghari na may malaking araw sa gitna. Napangiti si Cel. Ang ngiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas araw-araw. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Ang ganda naman yan, anak. You're a great artist. Sa puso niya, isang pangako ang muling nanariwa, poprotektahan niya ang mundong ito. Ang simpleng buhay na ito. Ang ngiting ito. Hindi niya hahayaang may sinumang sumira sa kapayapaan na pinaghirapan niyang buuin mula sa abo ng kanyang nasirang nakaraan. Ay, Ma'am Cel, ang sarap talaga ng luto niyo. Pang Macau ang level, sabi ng isa sa kanyang mga regular na customer, isang trooper ng tricycle. Sa isang iglap, ang ngiti sa labi ni Cel ay naglaho. Macau. Ang pangalan ng lugar na iyon ay parang isang matulis na patalim na biglang tumusok sa kanyang dibdib. Isang kisap mata, at bumalik ang lahat, ang nakakasilaw na mga ilaw ng kasino, ang malamig na pakiramdam ng isang marangyang hotel suite, at ang bigat ng pinto na nagsara sa kanyang harapan, kasabay ng pagsasara ng lahat ng kanyang mga pangarap. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang paghinga. Okay ka lang, Ma'am Cel. Napapitlag siya at pilit na ngumiti. Okay lang, Mang Tonyo. Salamat po. Ngunit hindi na okay ang lahat. Dahil sa sandaling iyon, ang tunog na kanina'y nagbigay sa kanya ng kaba ay tuluyan ng huminto. Isang makintab na itim na kotse, na parang isang masamang pangitain, ang nakaparada sa tapat ng kanyang karinderya. Lahat ng tao sa loob, pati si Mang Tonyo, ay napatingin sa labas, puno ng pagtataka. Naramdaman ni Cel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat segundo ay parang isang oras habang hinihintay niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. At nang bumukas ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang lumabas. Matangkad. Makisig. At may mga matang pamilyar sa kanya, mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan, at minsan na ring naging dahilan ng kanyang walang katapusang pagluha. 5 taon. 5 taon na niyang hindi nakikita ang mukhang iyon sa personal, pero bawat detalye nito ay nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Mukha siyang mas mature ngayon, may bahagyang pagod sa kanyang mga mata, pero siya pa rin yon. Si Theodore DiMarco. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula. Ang ama ng kanyang anak. Naglakad dito papalapit sa entrada ng karinderya. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong na yumanig sa buong pagkatao ni Cel. Ang lahat ng galit, pait, at sakit na akala niya ay nailibing na niya ay biglang bumangon mula sa kanilang pinagtaguan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho. Nakatayo lang si Theo sa may pintuan, hindi makapasok. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Cel, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, pagsisisi, pangungulila, desperasyon. Cel. Ang pagbigkas lang nito sa kanyang pangalan ay sapat na. Parang isang gripo na biglang bumukas. Naramdaman ni Cel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa likod niya, narinig niya ang boses ng kanyang anak. Mommy, sino po siya? Tanong ni Georgia, na ngayon ay nakatayo na sa tabi niya, nakakapit sa kanyang palda. Ang tanong na iyon ang nagpabalik kay Cel sa kasalukuyan. Ang tanong na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya kay Georgia, pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang tingin kay Theo, at ang kaninang nagbabadyang mga luha ay napalitan ng isang malamig na apoy ng galit. Hindi.
Hindi niya hahayaan ang lalaking ito na pumasok muli sa buhay nila. Hindi niya hahayaang masaktan din ito ang kanyang anak. Nagsimulang pumatak ang ambon. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, nanatili si Theo sa kinatatayuan, nakatingin sa kanya, nagmamakaawa. Humakbang si Sel pasulong, hinawakan ang lumang pinto ng kanyang karinderya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang yelo nang siya'y magsalita. Umalis ka. Wala kang babalikan dito. Isang malakas na kalabog ang narinig ng isara niya ng buong puwersa ang pinto sa mukha nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa doorknob. Sumandal siya sa pinto, habol ang kanyang hininga. Sa labas, nagsimula ng lumakas ang ulan. Sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ito. Nakatayo pa rin si Theo sa gitna ng ulan, basang-basa, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang simbolo ng nakaraan na ayaw magpatalo. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Celestine. Matagal nang umalis si Theo, naiwan na lamang ang basa at bakas ng gulong ng mamahalin nitong kotse sa kalsada. Ngunit ang presensya nito ay nanatili, isang mabigat na enerhiya na bumalot sa buong karinderya, sa kanilang maliit na tahanan sa likod nito, at higit sa lahat, sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang natutulog na anak. Mahimbing ang paghinga ni Georgia, payapa ang mukha, walang kamalay-malay sa bagyong muling namumuo sa buhay ng kanyang ina. Hinaplos ni Sel ang pisngi nito, naramdaman ang malambot at mainit na balat. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang lakas. Ang kanyang dahilan. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Hindi ko hahayaang sirain niya tayo. Ngunit ang pagdating ni Theo ay parang pagbukas ng isang lumang bowl na puno ng masasakit na alaala. Kahit anong pilit niyang isara ito, unti-unti nang kumakawala ang mga multo ng nakaraan. Napapikit siya, at sa isang iglap, wala na siya sa pampanga. Nasa Macau siya ulit. Ang hangin ay hindi na amoy adobo at kanin, kundi amoy ng mamahaling pabango at ng dagat. Ang mga ilaw ay hindi na mula sa isang mahinang bombilya, kundi mula sa libu-libong kumukutitap na ilaw ng mga naglalakihang gusali. Naalala niya ang isang gabi, nakatayo sila ni Theo sa isang pribadong balkoni ng hotel, tanaw ang buong syudad. Lihim ang kanilang pagkikita. Isa lamang siyang staff sa hotel, isang guest si Theo na anak ng may-ari ng isang malaking kumpanya. Bawal. Mapanganib. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala siyang pakialam. Pag-uwi ko sa Pilipinas, ipapakilala kita sa pamilya ko, bulong ni Theo sa kanya, habang yakap siya nito mula sa likuran. I'll tell them about us. I'll tell everyone. Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Ang init ng yakap nito ay parang isang kumot na nagbigay sa kanya ng seguridad. Sa mga bisig ni Theo, naramdaman niyang posible ang lahat. Nangarap siya ng isang buhay kasama ito, isang pamilya, isang kinabukasan na malayo sa kahirapan. Ang pag-ibig nila ang kanyang naging panangga sa isang mundong madalas ay malupit. Isang malakas na tunog ng kulog sa malayo ang biglang gumising sa kanya mula sa matamis na panaginip na yon at ipinukol siya sa isang bangungot. Ang matamis na alaala ay biglang napalitan ng pait. Naalala niya ang araw na yon. Ang malamig at walang emosyon na mukha ng hotel manager habang sinasabi sa kanya na tanggal na siya sa trabaho. Ang dahilan, inappropriate relations with a guest. Isang kahihiyan. Isang iskandalo na kailangan agad tapusin. Natatandaan pa niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Theo. Ngunit wala. Walang sumasagot. Ang boses na naririnig niya ay hindi ang mainit na boses ng lalaking nangako sa kanya ng lahat, kundi isang malamig, paulit-ulit na mensahe, "The number you have dialed cannot be reached." Naglaho si Theo. Walang paalam. Walang paliwanag. Naiwan siyang mag-isa sa isang maliit at nangungupahang kwarto sa Macau, wasak ang puso at nawalan ng trabaho. At sa gitna ng kanyang kalungkutan at desperasyon, isang katotohanan pa ang sumampal sa kanya. 2 pink na linya sa isang pregnancy test kit. Mag-isa niyang hinarap ang balitang iyon, ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Ang pangarap na binuo nilang dalawa ay siya na lang ang nag-iisang bumubuhat. Idinilat ni Sel ang kanyang mga mata, at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang sakit, sariwa pa rin, na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang puot sa kanyang dibdib ay muling nag-alab.
Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Nagluto siya, nag-asikaso ng mga customer, at mumiti. Ngunit ang ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. May isang mabigat na pader na siyang itinayo sa kanyang puso. Nang dumating ang hapon, oras na para sunduin si Georgia sa maliit na eskwelahan nito sa kabilang kanto. Ito ang paborito niyang parte ng araw. Ang makita ang masayang mukha ng anak na tumatakbo papalapit sa kanya ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Naglakad siya papasok sa gate ng school at ang nakita niya ay halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, sa gitna ng tawanan ng mga bata, nakatayo si Deo. At sa tabi nito, masayang kumakain ng ice cream, ay ang kanyang anak. Si Georgia. Ang buong paligid ay tila nagdilim. Ang mga tunog ng playground ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking sumira sa kanyang buhay, na ngayon ay dahan-dahang nilalason ang mundo ng kanyang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ang strap ng kanyang bag, isang nag-aalab na galit at takot ang umakyat mula sa kanyang dibdib papunta sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang naglakad palapit sa mga ito. Georgia, tawag niya, ang boses ay matigas at hindi maipagkakaila ang lamig. Napalingon si Georgia at sa likod nito ay si Theo. Ang mukha ni Theo ay nagpakita ng gulat, na agad napalitan ng lungkot nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Sel. "Mommy," masayang bati ni Georgia, itinaas ang hawak na ice cream. Hindi pinansin ni Sel si Theo. Hinawakan niya ng mahigpit pero maingat ang kamay ng kanyang anak at marahang hinila palayo. "Let's go home," sabi niya, hindi tinitingnan si Theo. "Sel, please let me explain," nagsimulang magsalita si Theo, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Humarap si Sel sa kanya at ang mga mata niya ay nag-aapoy. Huwag mong lalapitan ang anak ko." Bawat salita ay mabigat at puno ng babala. Itinulak niya ang gate at nagsimula na silang maglakad palayo, hila-hila si Georgia. "Mommy, bakit po?" tanong ni Georgia, ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka habang nagpapahila sa ina. Tumingin ito pabalik kay Theo na naiwang nakatayo. "Mabait naman si Sir." Ang mga salitang iyon, sa sobrang inosente, ay tumagos sa puso ni Sel na parang isang kutsilyo. Nakatayo si Theodore sa ilalim ng puno ng mangga, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nahuli sa akto. Ang mga salitang binitawan ni Sel, "Huwag mong lalapitan ang anak ko," ay umalingaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Pinanood niya silang mag-ina na maglakad palayo hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sila bago tuluyang maglaho sa isang kanto. Ang mga inosenteng salita ni Georgia, "Mabait naman si Sir," ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Isang bata ang nakakita ng kabaitan sa kanya, ngunit ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili niya ay galit at takot lamang ang nakikita. At hindi niya ito masisisi. Bumalik siya sa kanyang inuupahang kotse, at ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa manibela at ipinatong ang kanyang noo dito. Napapikit siya ng mariin. 5 taon. 5 taon ang paghahanap ng mga gabing walang tulog, ng mga tanong na walang sagot. At ngayong natagpuan na niya si Sel, isang malaking pader na gawa sa sakit at galit ang nakaharang sa kanila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang matalik na kaibigan at abogado, si Attorney David Lim. "Dave," sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay pagod at puno ng desperasyon. "Theo, kumusta? Nahanap mo na ba siya?" tanong ni Dave mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Theo. "Nahanap ko na siya. At may anak siya, Dave. Isang magandang batang babae. Kamukhang-kamukha niya." May ngiting namuo sa kanyang labi sa kabila ng sakit, ngunit agad din itong naglaho. "Pero galit na galit siya sa akin. Hindi niya ako pinapakinggan. Para sa kanya, iniwan ko lang siya." "Hindi mo siya iniwan, Theo. Alam natin yan," mahinahong sabi ni Dave. Pero ganoon ang nangyari sa paningin niya, giit ni Theo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. "Habang ako'y komportableng natutulog sa isang ospital na walang maalala, siya pala'y mag-isang naghihirap. Mag-isang ipinagbubuntis ang anak namin. Damn it, Dave. I was so weak. I should have fought harder." Hindi mo kasalanan ang nangyari. It was an accident. At ang nanay mo, she manipulated everything. Ang nanay niya, si Donna Isabella Di Marco.
Ang babaeng bakal. Pagkatapos ng ilang oras, muling nagmaneho si Theo. Hindi siya susuko. Kailangan niyang maipaliwanag ang lahat kay Sel, kahit na ito na ang huling bagay na gagawin niya. Alam niyang papunta na si Sel sa palengke para mamili ng mga sangkap para sa karinderya. Naghintay siya sa isang kanto na alam niyang dadaanan nito. At dumating na si Sel, naglalakad mag-isa, may dalang bayong. Mabilis siyang bumaba ng kotse at hinarang ito. Nagulat si Sel. Agad na lumitaw ang galit sa kanyang mga mata. Ano na naman ang kailangan mo? Hindi ba't sinabi ko nang layuan mo kami? Sel, pakiusap. 5 minuto lang, pagmamakaawa ni Theo. Just 5 minutes. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Sel. Ang kanyang determinasyon ay tila nagdulot ng isang maliit na bitak sa pader nito. Sa huli, tumango ito ng walang gana, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib bilang panangga. CJ. 5 minuto. Magsimula ka na. Hindi nagsayang ng oras si Theo. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang kotse. Inilabas niya ang mga litrato. Ang una ay larawan ng isang wasak na kotse, halos hindi na makilala. Ito ang sasakyan ko, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Isang araw matapos ang huli nating pag-uusap sa Macau, ang araw na sinabi kong ipapakilala na kita sa pamilya ko, pauwi na ako para kausapin sila. Pero isang truck ang sumalpok sa akin. I was in a coma for 3 weeks. Nakita niyang natigilan si Sel, ang mga mata nito ay nakatutok sa larawan. Ipinakita niya ang sunod na litrato, isang close-up ng isang malaking peklat sa kanyang tagiliran, at isa pa sa kanyang sentido na bahagyang natatakpan ng buhok. Nang magising ako, wala akong maalala. Hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi ko kilala ang pamilya ko. At higit sa lahat hindi kita maalala, Sel. Bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. It took me almost a year of therapy para bumalik ang mga alaala ko. At nang bumalik ang lahat, hinanap kita agad. Bumalik ako sa Macau. Pero wala ka na roon. Walang nakakaalam kung nasaan ka. For 4 years, Sel, I've been looking for you. Tumingin si Sel sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng gulo. May bahid ng awa, pero nandoon pa rin ang matagal nang nakatanim na kawalan ng tiwala. Kung totoo man yang sinasabi mo, bakit ngayon ka lang? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. 5 taon, Theo. 5 taon kang nanahimik. Ni isang sulat, ni isang tawag, wala. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Dahil tinago nila sa akin ang lahat, halos pasigaw na sabi ni Theo. Ang nanay ko sinabi niya sa aking sumama ka na sa ibang lalaki. Na masaya ka na. Pinaniwala niya akong kinalimutan mo na ako. Only recently, nalaman ko sa isang dating empleyado sa hotel na buntis ka nang umalis. That's when I knew my mother was lying. That's when I started looking for you again, this time with more determination. Katahimikan. Tanging ang inday ng mga sasakyan at mga tao sa palengke ang maririnig. Nakayuko si Sel, hindi makatingin sa kanya. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Nasasaktan siyang makita itong umiiyak, ngunit kailangan nitong malaman ang totoo. Alam niyang hindi sapat ang mga salita para burahin ang 5 taon ng sakit. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang isang maliit na kahon. Alam kong paborito ni Georgia ang pagguhit, sabi niya ng mahina. Isang kumpletong set ng pangkulay at mga coloring book ang laman nito. Para sa artist ng buhay ko. Hindi ito kinuha ni Sel. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, dala-dala ang bayong nito. Hindi niya ito pinigilan. Binigyan niya ito ng espasyo. Bumalik si Theo sa kanyang kotse, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang maliit na tinik, ngunit may mas malaki pang nakabaon. Habang pinaandar niya ang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya gustong makita ang lumitaw sa screen. Donna Isabella. Sinagot niya ito. Theodore, I know where you are, ang malamig at may otoridad na boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Umuwi ka na. Huwag mong ipahiya ang pamilya. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na itim na kotse ang dumaan sa tapat niya, dahan-dahan, na parang isang pating na nagmamanman. Nasa likod na upuan ang kanyang ina, nakatingin ng diretsyo sa kanya, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Naramdaman ni Theo ang panlalamig ng kanyang buong katawan.
Hindi lang siya ang hinahanap ng kanyang ina. Narito ito para kay Cel. Ang mga paliwanag ni Theo ay parang isang bagyo sa isipan ni Celestine. Aksidente. Amnesia. Mga salitang karaniwan niyang naririnig sa mga teleserye, ngunit ngayon ay isinasampal sa kanya bilang katotohanan. Isang parte niya ang gustong maniwala, isang desperadong bahagi ng puso niya na namumulila pa rin sa lalaking minahal niya. Ngunit ang isa pang parte, ang bahaging nasugatan at iniwan, ay sumisigaw ng pag-ingat. Pagdating niya sa karinderya, abala ang lahat. Ang tanghalian ay palaging pinakamalakas na oras ng bentahan. Pilit niyang isinantabi ang lahat ng kanyang iniisip at nagsuot ng isang peking ngiti para sa kanyang mga customer. Kailangan niyang maging malakas. Para kay Georgia. Para sa sarili niya. Nasa kalagitnaan siya ng paghahain ng ulam ng isang anino ang tumabon sa kanyang kinatatayuan. Inangat niya ang kanyang tingin at ang peking ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Sa harap niya nakatayo ang isang babaeng tila hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, may perla sa liig at tainga, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa likod nito, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nakatayo na parang mga estatwa. Hindi niya pa ito nakikita ng personal, ngunit kilalang-kilala niya ang mukhang iyon mula sa mga magazine at balita. Ang reyna ng DiMarco Empire. Si Donna Isabella DiMarco. Ang hangin sa loob ng karinderya ay tila bumigat. Ang masayang kwentuhan ng mga customer ay humina. Lahat ng mata ay napunta sa bagong dating. Naglakad si Donna Isabella papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat sulok mula sa mga lumang lamesa, sa mga dingding na kailangan na ng pintura, hanggang sa mga nakasabit na kaldero. Huminto ito sa harap ng counter, kung saan nakatayo si Cel na parang napako sa kanyang kinatatayuan. Tinaasan siya ng kilay ni Donna Isabella, isang tingin na puno ng paghamak. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo, sabi ng matandang babae, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pang-insulto. Isang karinderya. How quaint. Naramdaman ni Cel ang pag-init ng kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa sandok na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ano po ang kailangan niyo, ma'am? Tanong ni Cel, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Donna Isabella. Ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Lumapit ito ng bahagya, sapat para sila lang ang magkarinigan. Akala ko ba'y matalino ka? Akala ko'y naintindihan mo na ang lugar mo 5 taon na ang nakalipas. Bakit ka pa rin nanggugulo sa buhay ng anak ko? Bawat salita ay parang lason. Wala po akong ginugulo. Ang anak ninyo ang pumunta rito. At dapat pinalayas mo na siya, madiing sabi ni Donna Isabella. Tumingin ito sa paligid, pagkatapos ay bumaling sa batang naglalaro sa isang sulok. Kay Georgia. At nagbunga pa pala ang pagkakamali niyo. Isang bastarda. Ang salitang iyon, bastarda, ay sumampal kay Cel ng mas malakas pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Ang lahat ng takot niya ay biglang napalitan ng isang matinding galit ng isang ina na pinoprotektahan ang kanyang anak. Huwag na huwag ninyong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko, mariing sabi ni Cel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Umisilang si Donna Isabella, tila nasisiyahan sa reaksyon niya. Naglabas ito ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha ito ng pluma at mabilis na nagsulat. Pagkatapos, pinirmahan niya ito at marahas na itinulak sa ibabaw ng counter, papunta kay Cel. Isang blankong tseke. Iyan, sabi ni Donna Isabella. Lagyan mo ng kahit anong halaga. 10 milyon? 20 milyon? Sapat na siguro yan para magsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa anak ko. Dalhin mo ang bata at maglaho kayo na parang bula. Nakatitig si Cel sa tseke. Isang pirasong papel na kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema sa pera. Kayang bilhin ang isang mas magandang bahay, isang mas magandang kinabukasan para kay Georgia. Ngunit sa anong kapalit? Ang kanyang dignidad. Ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa tseke patungo sa mga mata ni Donna Isabella. Isang malamig at determinadong apoy ang nagliliyab ngayon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang tseke. Nakita niya ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Donna Isabella. Ngunit agad itong naglaho.
Dahil dahan-dahan, sa harap ng lahat ng kanyang mga customer, pinunit ni Sel ang tseke sa 2. Pagkatapos ay sa 4. At sa 8. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinuka niya ang kanyang palad at hinipan ang mga piraso ng papel, na parang mga puting paru-parong lumipad at unti-unting bumagsak sa sahig. Ang ilan ay dumapo pa sa damit ni Donna Isabela. Hindi mabibili ng pera ninyo ang pagkatao ko, sabi ni Sel, ang boses niya ay matatag at puno ng dignidad. At lalong hindi ninyo mabibili ang anak ko. Ang mukha ni Donna Isabela ay nanigas. Ang kaninang pagkukunwaring kalmado ay nawala, napalitan ng purong galit. Ngunit hindi ito sumigaw. Mas nakakatakot ang ginawa nito. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata, isang ngiting naangako ng kapahamakan. Lumapit ito ng husto kay Sel, ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Bumulong ito, ang boses ay parang isang ahas. You made the very big mistake, sabi nito sa mahinang boses na sila lang ang nakarinig. May mga bagay na kayang bilhin ang pera, tulad ng kapangyarihan para sirain ang isang tulad mo. Tumalikod si Donna Isabela at naglakad palabas ng karinderya na kasing elegante ng kanyang pagpasok, kasunod ang kanyang mga alalay. Naiwan si Sel na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at sa bigat ng banta na iniwan nito sa hangin. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Nakaupo si Theodore sa loob ng kanyang kotse, sa di kalayuan, pinagmamasdan ang karinderya ni Sel. Nakita niya ang pagdating ng itim na sasakyan ng kanyang ina. Nakita niya itong pumasok sa loob. At ang bawat segundo ng pananatili nito sa loob ay parang isang mabagal na pagtorture sa kanya. Alam niya kung gaano kalupit ang kanyang ina. Alam niya kung anong mga salita ang kaya nitong bitawan para lang makuha ang gusto nito. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang pumasok at ipagtanggol si Sel. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, mas lalo lamang niyang gagawing komplikado ang lahat. Mas lalo lamang ipapakita sa kanyang ina na may epekto pa rin ito sa kanya. Mas lalo nitong gagamitin si Sel laban sa kanya. Nang makita niyang lumabas si Donna Isabela, na may matigas na ekspresyon sa mukha, at sumakay sa kotse nito, doon pa lang siya nakahinga. Hinintay niyang makalayo ang sasakyan bago niya tinawagan ang numero ng kanyang ina. What did you do? Iyon agad ang bungad niya, ang boses ay puno ng pigil na galit. I did what was necessary, sagot ni Donna Isabela mula sa kabilang linya, ang boses ay malamig. I was merely cleaning up your mess, Theodore. That woman is a disgrace to our family's name. She is not disgrace. Her name is Celestine, and she is the mother of your grandchild. Hindi na napigilan ni Deo na itaas ang kanyang boses. Narinig niya ang isang mapanuyang tawa. Don't be naive. Gaano ka kasigurado na sayo nga ang batang iyan? 5 taon, Theodore. Maraming maaaring mangyari sa 5 taon. Baka ginagamit ka lang niya. Stop it, Mom. I won't let you disrespect her like that. Then come home. Itigil mo na ang kahibangan na yan. Bumalik ka sa Maynila at harapin mo ang mga responsibilidad mo. This is not you. Para sa babaeng iyon, na nagtayo lang ng isang hamak na karinderya sa Pampanga. Sa sandaling iyon, natigilan si Theo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Karinderya sa Pampanga. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kanyang boses. How did you know about her karinderya, Mom? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na nagsasabi ng lahat. What are you talking about? Of course, I had you followed, mabilis na sagot ni Donna Isabela, ngunit may bahagyang kaba sa tono nito na hindi nakaligtas sa pandinig ni Theo. No, mariing sabi ni Theo. I've been checking for tails since I got here. Walang nakasunod sa akin. Ang mga tao ko lang ang nakakaalam ng eksaktong ginagawa ko, and they are loyal to me, not to you. So I'll ask again, Mom. How did you know na may karinderya si Sel dito sa Pampanga? I have no ways, Theodore. I am your mother, sagot nito, sinusubukang ibalik ang otoridad sa kanyang boses. No, you knew before you even sent your men to follow me. May nagsabi sa'yo. Sino? Hindi na sumagot si Donna Isabela. Umuwi ka na, iyon na lang ang sinabi nito bago ibaba ang tawag. Napahawak si Theo sa kanyang sentido. Isang hindi magandang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib.
Ang kanyang ina ay may impormasyon na hindi nito dapat malaman. May isang espiya. Isang taong malapit kay Sel. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang taong matagal na niyang kasama na tumutulong sa paghahanap niya kay Sel. "Mark, I need you to do something for me." "It's urgent," sabi ni Theo. "I need you to dig deep into my mother's finances from 5 years ago until now. I'm looking for any suspicious transactions, any payments made through shell companies to an individual. I think someone was feeding her information about Sel." "Right away, Sir Theo," sagot ng investigador. Habang naghihintay, hindi mapakali si Theo. Sino? Sino ang maaaring magtaksil kay Sel? Ang pamilya nito sa probinsya ay mukhang simple at imposibleng magkaroon ng koneksyon sa kanyang ina. Ang mga kaibigan nito sa Macau ay matagal na niyang hindi nakakausap. Pagkalipas ng ilang oras, isang email ang pumasok sa kanyang cellphone. Galing kay Mark. Ang subject, urgent findings. Binuksan niya ito nang may nanginginig na kamay. Isang serye ng mga dokumento ang nakalakip. Mga bank statement. Mga wire transfer records. Ang lahat ay maingat na itinago sa ilalim ng mga pangalan ng kumpanyang hindi direktang nakakonekta sa DeMarco Group, ngunit kayang-kaya i-trace ni Mark. At doon, sa isang transaksyon na may petsang 3 linggo matapos umalis si Sel sa Macau, isang malaking halaga ang inilipat. Ang pangalan ng tatanggap ay malinaw na nakasulat. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Maritz Reyes. Maritz? Ang matalik na kaibigan ni Sel. Ang tinuturing nitong kapatid. Ang taong kasama niya sa lahat ng hirap sa Macau. Ang itita Tess ng kanyang anak na si Georgia. Hindi makapaniwala si Theo. Tinitigan niya ang pangalan ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw ito. May isa pang transaksyon, mas maliit, na may petsang 2 linggo lang ang nakalipas, kasabay ng panahon kung kailan niya nalaman ang tungkol kay Georgia. Ito siguro ang nagkumpirma sa kanyang ina ng eksaktong lokasyon ni Sel. Isang matinding galit at pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Galit para sa pagtataksil na ginawa kay Sel. Pagkadismaya dahil ang taong pinagkakatiwalaan ni Sel ng buong buo ay siya palang ahas na dahan-dahang lumalason sa buhay nito. Naiintindihan na niya ngayon. Ang pader sa pagitan nila ni Sel ay hindi lang gawa sa sakit at galit mula sa nakaraan. Gawa rin ito sa mga kasinungalingan na ibinubulong ng isang taksil na kaibigan. Napasuntok si Theo sa manibela. Kailangan niyang sabihin ito kay Sel. Ngunit paano? Paano mo sasabihin sa isang taong wasak na ang tiwala na ang huling taong pinanghahawakan niya ay siya mismong nagkanulo sa kanya? Hindi maaari eh. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtanggi. Hindi. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap na niya, itim at puti, hindi maikakaila. At alam niyang ang katotohanan ito ay may kapangyarihang tuluyang sumira kay Celestine. Gabi na nang isara ni Celestine ang karinderya. Ang katawan niya ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay mas pagod pa. Ang mga salita ni Donna Isabela ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak, isang laso na dahan-dahang kumakalat. Bastarda. Sirain ang isang tulad mo. Kailangan niya ng isang kausap. Kailangan niya ng isang taong makakaintindi. Kailangan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos niyang patulugin si Georgia, naglakad siya papunta sa bahay ni Maritz, na ilang kanto lang ang layo. Si Maritz, o Tess, gaya ng tawag niya rito, ay ang kanyang naging kanlungan sa loob ng maraming taon. Sila ang magkasama sa hirap at ginhawa sa Macau. At nang umuwi si Sel sa Pilipinas, buntis at walang-wala, si Tess ang sumunod para samahan siya, para tulungan siyang bumangon muli. Si Tess ang kanyang kapatid sa ibang ina. Naabutan niya itong nagwawalis sa kanilang maliit na bakuran. Nang makita siya ni Tess, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Oh, Sel. Napadaan ka. Halika, pasok ka." Ngunit pagkakita sa mukha ni Sel, agad na naglaho ang ngiti ni Tess. "Anong problema? May nangyari ba?" Sa loob ng bahay, hindi na napigilan ni Sel ang sarili. Bumuhos ang kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagdating ni Theo, ang mga paliwanag nito, at ang nakakatakot na pagbisita ni Donna Isabela. Ang pagtawag nito sa anak niyang bastarda. Ang tseke. Ang banta.
Niyakap siya ng mahigpit ni Tess. Hayop ang babaeng yon. Ang sama ng ugali. Huwag kang mag-alala, Sel. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan, sabi ni Tess habang hinahaplos ang kanyang likod. Naramdaman ni Sel ang isang pamilyar na ginhawa sa yakap ng kaibigan. Ito ang kanyang kailangan. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Tess. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, humihikbing sabi ni Sel. Ano ka ba? Magkapatid tayo, di ba? Sagot ni Tess, ngunit nang maghiwalay sila ng yakap, umiwas ito ng tingin. Habang nagpupunas ng luha, napansin ni Sel ang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang bagong-bagong cellphone. Makintab at mamahalin. Ang modelong iyon ay kalalabas lang sa merkado. At ang mas nakapagtataka, parehong-pareho ito sa cellphone na hawak ni Donna Isabela kanina. Wow, bago ang cellphone mo, sabi ni Sel, sinusubukang pagaanin ang usapan. Saan mo naman nakuha ang pambili niyan? Ang mahal niyan, di ba? Nakita niya ang panandaliang pagkataranta sa mga mata ni Tess. Yan. Nanalo kasi ako sa raffle sa company ng pinsan ko. Raffle. Swerte nga, mabilis na sagot nito, habang inaayos ang ilang gamit sa mesa na parang gustong itago ang cellphone. Napatitig si Sel sa kaibigan. Ang sagot nito ay masyadong mabilis. Masyadong detalyado para sa isang simpleng tanong. Isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong nakita niya ang kotse ni Theo. Naalala niya ang sinabi ni Theo. May nagsabi sa nanay ko. Tess, sabi ni Sel, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Sigurado ka bang sa raffle mo yan na panalunan? Naman. Bakit mo naman natanong, sagot ni Tess, pero hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Isang piraso ng alaala ang biglang pumasok sa isip ni Sel. Noong nakaraang buwan, nag-usat sila ni Tess tungkol sa bayarin sa ospital ng nanay nito na na-stroke. Nag-aalala si Tess dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking halaga. Pero makalipas ang isang linggo, masaya nitong ibinalita na nakahanap na raw ito ng paraan. Hindi na niya inusisa pa. Nagtiwala siya. Ang nanay mo, dahan-dahang sabi ni Sel. Nabayaran mo na ba ang ospital? Nanigas si Tess. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Sel, ano bang mga tanong yan? Sagutin mo ako, Tess. Ang boses ni Sel ay hindi na nagtatanong. Nag-uutos na ito. Saan galing ang pera? Saan galing ang perang pambayad sa ospital at pambili ng cellphone na yan? Hindi na nagsalita si Tess. Nakayuko lang ito, ang mga balikat ay nanginginig. Ang katahimikan nito ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Tess, tumingin ka sa mga mata ko, sabi ni Sel, ang kanyang boses ay basag na. May kinalaman ka ba dito? May kinalaman ka ba sa pagdating ni Donna Isabela? Inangat ni Tess ang kanyang mukha, at ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sel, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Celestine. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Theo ay matindi. Ngunit ito ay ibang klase. Ito ay isang pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang mga sikreto, ng kanyang anak. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng sakit. Kailangan ko ng pera, Sel. Para sa nanay ko. Mamamatay siya kung hindi siya maoperahan. Tinawagan ako ng isang lalaki, sinabi niyang alam niya ang sitwasyon ko. Bibigyan daw nila ako ng pera, ang kailangan ko lang gawin ay sabihin kung nasaan ka at kung totoo bang may anak ka kay Theo. Sel, desperado ako. Patawarin mo ako. Napatakip si Sel sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng sakit at pagkasuklam. Umatras siya, palayo kay Tess, na parang isang taong may nakakahawang sakit. Ang kanyang kanlungan. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang Judas. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aalala, lahat ng yakap, lahat ay isang kasinungalingan. Ang halik ni Judas. Hindi na siya nagsalita. Wala nang salitang kayang ilarawan ang sakit na nararamdaman niya. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Hindi niya pinansin ang mga pagtawag at pag-iyak ni Tess. Naglakad siya pauwi, ngunit wala siyang maramdaman. Manhid ang kanyang katawan. Blangko ang kanyang isipan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang, si patawarin mo ako.
Pagdating niya sa kanyang bahay, tiningnan niya si Georgia na mahimbing na natutulog. Ang huling piraso ng kanyang mundo na buo pa. At sa sandaling yon, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang isang malaking bag at nagsimulang mag-impake. Damit niya. Damit ni Georgia. Ang kanilang mga larawan. Ang mga gamit na mahalaga. Kailangan nilang umalis. Ngayon din. Kailangan niyang tumakbo. Palayo kay Theo. Palayo kay Donna Isabella. At higit sa lahat, palayo sa isang alaala ng pagkakaibigang pinatay ng isang kasinungalingan. Ang mga ebidensya sa kanyang kamay ay parang isang mabigat na tanikala. Alam ni Theodore na ang katotohanang natuklasan niya tungkol kay Maritz ay isang bombang sasabog sa oras na sabihin niya ito kay Sel. Ngunit alam din niyang karapatan nitong malaman ang totoo. At sa gitna ng lahat, isang mas malaking takot ang nagsimulang bumalot sa kanya. Ang pagtataksil na ito, kasama ng banta ng kanyang ina, ay maaaring maging dahilan para tuluyan nang umalis si Sel. Hindi siya maaaring magkamali. Kailangan niyang kausapin si Sel, ngunit kailangan niyang gawin ito ng may pag-ingat. Gabi na. Nagmaneho siya papunta sa karinderya, umaasang mahinahon silang makakapag-usap. Ngunit pagdating niya, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sarado ang karinderya mas maaga kaysa karaniwan. Patay ang mga ilaw sa loob ng bahay sa likod. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinatok niya ang pinto. Sel? Sel, are you there? It's me, Theo. Walang sagot. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito, ngunit diretsyo lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang nangyari. Ang takot niya ay unti-unting naging panik. Bigla niyang naalala ang huling sinabi ng kanyang ina, sirain ang isang tulad mo. At ang pagtataksil ni Maritz. Ang dalawang bagay na iyon ay sapat na para itulak ang kahit sinong tao sa bingit ng desperasyon. Aalis siya. Ang realisasyong iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Aalis si Sel at dadalhin ito si Georgia. At kung mangyari iyon, baka hindi na niya muling makita ang mga ito. Saan siya pupunta? Saan maaaring pumunta ang isang ina na gustong itago ang kanyang anak? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang terminal ng bus. Mula Pampanga, madaling makapunta sa iba't ibang probinsya kung saan maaaring magsimula muli. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse, ang mga gulong ay umikit sa alikabok habang pinaharurot niya ito papunta sa terminal. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay parang isang personal na kaaway. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa maingay at magulong terminal, agad siyang bumaba at sinuyod ng tingin ang paligid. Ang daming tao. Ang daming bus na paalis. Pakiramdam niya ay naghahanap siya ng isang karayom sa gitna ng dayami. Celestine, sigaw niya, umaasang maririnig siya nito sa gitna ng ingay. Tumakbo siya mula sa isang platform patungo sa isa pa, ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang pamilyar na figura. At doon, sa may pilahan para sa isang bus na papuntang Bicol, nakita niya sila. Si Sel, hawak-hawak ang isang malaking bag sa isang kamay, at sa kabilang kamay, mahigpit na hawak si Georgia. Papasok na sila sa bus. Sire, sigaw niya mas malakas, puno ng desperasyon. Sa pagkakataong ito, lumingon si Sel. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon, na parang isang manikang basag. Ngunit ang mga mata nito ay namumugto at puno ng sakit. Nang makita siya nito, isang panibagong pader ng galit ang muling itinayo nito. Huwag kang lumapit, sigaw nito pabalik. Pero hindi siya nakinig. Mabilis siyang tumakbo palapit, humaharang sa kanilang daraanan. Pakiusap, huwag kayong umalis, pagmamakaawa ni Theo, habol ang kanyang hininga. Sel, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Wala kang alam, sagot ni Sel, ang boses ay nanginginig. Ang alam mo lang ay manakit at mang-iwan. Alam ko ang tungkol kay Maritz, diretsong sabi ni Theo. Natigilan si Sel. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat. Alam kong binayaran siya ng nanay ko para mag-espiya sa'yo. Alam kong siya ang nagsabi sa nanay ko na may anak tayo. Sel, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Biktima ka lang sa isang masamang laro. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang kopya ng bank statement. Ito ang ebidensya. Tiningnan ito ni Sel at isang panibagong luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Yumuko ito, ang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak.
Ang pagtataksil na ngayon ay may pruweba na ay mas lalong naging totoo at masakit. Kaya kailangan na naming umalis, sabi nito sa basag na boses. Wala na kaming lugar dito. Wala na akong mapagkakatiwalaan. Ako, mahinang sabi ni Theo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Yumeling si Sel. Hindi ko kaya, Theo. Pamilya mo pa rin siya. Paano ako makakasiguro na hindi mo ako iiwan ulit kapag pinapili ka na niya? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Theo. Ito ang kanyang pinakamalaking pagkakamali sa nakaraan. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang pagiging duwag. Ngayon ang pagkakataon para itama ang lahat. Sa harap ni Sel, sa harap ng lahat ng tao sa terminal, kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinael niya ang numero ng kanyang ina at inilagay ito sa loudspeaker. Ilang ring lang, sumagot ito. Theodore. Have you come to your senses? Mom, nagsimula si Theo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. I'm giving you one last chance. Itigil mo na to, leave Celestine and Noe daughter alone. Tanggapin mo sila. Narinig niya ang isang malamig na tawa. You must be dreaming. Never. Huminga ng malalim si Theo. Ito na yon. Ang huling pagpipilian. Okay, sabi niya. Kung ganoon tapos na. Pinipili ko si Sel at si Georgia. What are you saying? May bahid ng gulat sa boses ni Donna Isabella. I'm choosing them over the company, over the inheritance, over everything. Itakwil niyo na ako. Wala akong kailangan mula sa inyo. Mula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Theodore. Theodore, you don't mean that. Huwag kang magpakatanga. Goodbye, Mom. Pinatay ni Theo ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at hinarap si Sel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Sel dati. Wala na ang anino ng duwag na lalaki mula sa nakaraan. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanila. Nakatayo si Sel na parang isang estatwa, hawak pa rin ang kamay ni Georgia. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkalito, ng gulat, at ng isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang bus ay bumusina, isang hudyat na paalis na ito. Ang konduktor ay sumisigaw, sakay na. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Ang mundo ni Celestine ay huminto sa isang sangandaan. Sa isang banda, ang bus, isang simbolo ng pagtakas at isang bagong simula mag-isa. Sa kabilang banda, si Theo, isang simbolo ng masakit na nakaraan, ngunit ngayon ay isang pangako ng isang kinabukasang ipaglalaban nilang dalawa. Alin ang pipiliin niya? Ang busina ng bus ay parang isang malakas na alarmang gumising kay Celestine mula sa kanyang pagkakatulala. Ang ingay ng terminal, ang mga taong nagmamadali, ang lahat ay tila bumalik sa dati. Ngunit para sa kanya, nagbago na ang lahat. Nakatitig siya kay Theo. Nakita niya sa mga mata nito ang bigat ng sakripisyong ginawa nito. Ang pagtalikod sa yaman, sa kapangyarihan, sa sarili nitong ina, lahat para sa kanila. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, na binuo mula sa 5 taon ng sakit, galit, at pagtataksil, ay tuluyan ng gumuho. Ang mga lamat na idinulot ng paliwanag nito ay tuluyan ng bumigay dahil sa huling pagpili na ginawa nito. Hindi niya namalayan na nabitawan na niya ang hawak na bag, gumawa ito ng isang malagapak na tunog ng bumagsak sa sementadong sahig, ngunit wala siyang pakialam. Dahan-dahan, humakbang siya palapit kay Theo. Bawat hakbang ay isang pagbitaw sa nakaraan. Bawat hakbang ay isang pagyakap sa kasalukuyan. Bawat hakbang ay isang pagtitiwala sa hinaharap. Nang nasa harap na niya ito, inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman niya ang magaspang na balat, ang init, ang katotohanan na naroon ito sa harap niya. Umuwi na tayo, bulong niya, ang boses ay bahagyang paos dahil sa pag-iyak. Isang malawak na ngiti ng ginhawa at kaligayahan ang sumilay sa mga labi ni Theo. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Hinawakan nito ang kamay ni Sel na nasa pisngi nito at marahang hinalikan. Pagkatapos, niyakap niya si Sel ng mahigpit, na parang ayaw na nitong pakawalan pa. Sa yakap na yon, naramdaman ni Sel ang lahat, pagsisisi, pangako, at isang pag-ibig na naghintay at lumaban sa kabila ng lahat.